Guys, I posted a video on Ann Cortez about her neck. Ano ba yun guys? Goiter o thyroid? Hindi natin alam, no? Hindi naman tayo doctor. Pero, in terms of, in terms of spirituality or energetics, ha? It's up to you if you want to really believe, no? Nasa sa inyo na yan. Kasi, ang tao talaga, guys, tatlo yan. You have biology, you have spiritual, at saka mental. Okay? So, I think for the past few months, parang hindi naman yata lumubo yung ano niya dito. No, yung neck niya. Or neck. Ano sabi ko? Leeg ba doon? No, leeg ba yun? No, leg, parang legs. Neck ba, no? Parang dito, parang sa thyroid area, no? Kasi pag energetics, guys, if may swollen ka na, it depends ha, kung sa ito na lifetime, wala ka namang mga issues about speaking your truth, yung anger mo, wala naman siya. So, okay lang yan. Mostly mga taong may problema sa dito, yan, sinusuppress nila yung anger nila, no? May anger issues sila, tapos, suppression of emotions, yung may mga truth na hindi mo talaga sinabi ng totoo, kaya bumalik sa'yo. Yung ganyan ba? Hindi naman sa karma yan, kasi we become what we speak. Okay, so kung yung sinabi mo hindi totoo, babalik sa'yo. Kaya ayun, truth yan siya. So, brinak mo yung sarili mo, okay? So, hindi siya galing sa ibang tao, okay? Kung if you talk about spirituality, baka sa ancestors mo, no, nanggaling yung mga, natin alam, baka tanungin mo kung may problema ka dito, bakit may problema ka? Kasi yung yung may nangyari din sa sister-in-law, namatay siya actually. Pero yung sa kanya kasi yung talaga toxic na yung goiter niya ba. So toxic na yung sa kanya. Tapos nabuntis siya. Tapos ayun, hindi naman pwede pag mabuntis ka na may problema ka dito kasi toxic yung sa kanya. So na-complicate yung pregnancy niya. Tapos at that time COVID pa yun. So naghihintay siya sa hospital. So, yun, namatay ng sister-in-law. No, so, telling the truth, it could be. Kasi hindi naman niya sinabi na napakasal pala siya. So, sa iba. Yun. Kasi yung sister-in-law ko, namatay na yung kapatid ko. Tapos, parang may iba siya. Hindi naman sa pinipigil ko siya, yung when we see each other, sinabi ko nga, hindi ko siya pinigilan actually. Tapos yung nakita ko din yung BF, no? So hindi ako ganoon na sister-in-law na I will control everyone's life. No, it's not my life, it's their life. So, kung anong ikakaligaya ng puso, doon ako. Okay, so, balik tayo kay Ann. So, hindi natin alam, baka yung ancestors niya, no, may mga problema sa, yung sa truth ba, speaking your truth, tapos parang, sinusuppress nila yung feelings nila, dinidibdib lang nila yung mga anger nila, hindi sila makapagsasabi ng totoo, hindi nila ma-stress out ng bongga, o pwede naman siya guys, naman yan, kasi energetics yan parang naka-block yan dito. So, yung blood flow mo, hindi siya flowing. So, may nakabara. So, ang pagbara niyan is talagang mag-accept ka. Pero kung ancestors mo naman, o di ka na, ma-intention ka na lang na hindi naman ito sa akin, i-clear mo yan, intention mo lang, good intention from your heart, tapos mag-pray ka kay God, no? Wala may imposible sa spiritual, guys. God will not say no to you, okay? So, ang problema lang talaga is energetics, no? Kasi hindi mo siya makikita, ma-feel mo lang siya. Dito tayo talaga, dapat talaga aware ka sa katawan mo, kung saan ba dito yung masakit, kasi ma-feel mo naman yan.
You will talk to your body actually, guys. You will talk to your body. Saan ba yung masakit? Parang may magaganyan, mag-flicker sa katawan mo. Mapi-feel mo talaga na may block ka. Kasi yung pain mo, malalaman mo, dito yung pain ko. So, kung may mga blockages ka na hindi mo alam, yung ganun, basta mag-set ka lang na intention kung ano man ito, mga resistance sa katawan ko, wala naman akong ginagawang masama sa tao. Sasabihin mo lang na, I release all these blockages, yung mga sinasabi nila na minumulto ka, or inaakantado ka, or, ang tawag doon, yung karma, yung ganon. Yung karma kasi guys, we become what we speak. So, kunwari, may ginawa ka nung dati, di ba? Babalik talaga sa'yo yan. Kaya mag-ingat ka sa sasabihin mo. Mag-ingat ka talaga sa mga words mo kasi babalik at babalik yan. Kunwari, chismosa ka, di ba? O dinadown mo yung isang tao. You never know. 1 to 2 years from now, or even after 10 years, di ba? Makasakit ka. Hindi mo alam na mabuti ka namang tao. Payback time. Ganon talaga ang buhay, guys. So, we become what we speak. So, dapat careful ka sa yung mga sasabihin. Mag-ingat ka sa how you run your thoughts. Hindi naman talaga sa'yo. Pero yung pag may thoughts ka, wag mo siyang pansinin. No? Yung lalo naman yung mga negative. Kasi pag kiniklaim mo siya, truth mo na siya. So, what it happens is, magiging reality mo yan siya. Hindi mo nga lang alam, di ba? Hindi mo alam kasi nga, unconscious ka. Kaya ang sasabihin ko sa inyo, pag hindi kayo aware sa mga pinagsasabi nyo, babalik at babalik din yan sa inyo. Maniwala kayo sa hindi, babalik at babalik yan sa inyo. Kasi ako, I'm very careful with my words. Talagang, kahit nga sabihin ko, ulan mamaya, ulan talaga. Sabi ko, kasi nga, once you purify the mind, kasi ikaw na magdidictate, you will be the dictator of your reality. Sa akin ha. Kasi I purify my mind. It's a daily practice. I let go every experience, emotions, memories, yung mga hinanakit sa mga tao, yung mga ganyan, tagal na yung na-release. Wala na akong mga hinuhold na feelings. Wala na talaga siya. Kasi you cannot create your reality pag hindi mo siya na-release kasi nga blockage yan. So, hindi, instead na powerful God ka, pero nag-spell ka pala sa sarili mo. 'Di ba? Yes, words is a spell. Thought is a spell pag nag-agree ka sa thought mo. So, dapat talaga, wag mong pansinin. Dapat ikaw talaga mismo sa mind mo, no? Tapos, powerful talaga pag sinabi mo, guys. Kaya, ingat talaga sasabihin nyo. Ingat talaga kayo sasabihin nyo. Maniwala kayo sa hindi. Ingat talaga kayo sabihin nyo. Kasi kung alam nyo talaga ang reality, guys. Sana masabi ko, no? Pero hindi ko talaga masabi. Kasi sa inyo yan eh. Sa inyo, this is what makes life beautiful. Pag may thrilling. Kasi pag nandito ka na sa stage ko, you let life be. Kaya sinasabi nilang just be. Kasi nga, parang wala na siyang excitement. Magiging excitement lang pag sometimes nga you would fall, tapos yung mga things na, the unconscious mind, yung mga wini-wish na, sometimes magpo-fall ka ng ganyan para ma-excite ka ba? Yung, bakit hindi ako nagmamanifest? Kasi nga, magulo yung utak mo, hindi mo na-purify, kaya hindi siya mag-change. So, pag na-purify mo yung mind mo, guys, ang bilis talaga. Ang bilis mag-change sa reality. Paano ka ba mag-purify sa mind? Hindi, wag ka maniwala nga sa sabihin sa mind mo. Tapos, hindi ka manood sa mga news, sa mga tao. Kung may, you just observe people, listen to them. The sound of what you hear is just noise, okay? Yan lang ang meaning. Wag mong i-absorb ang mga you will not create your reality pag mag-create lang siya ng reality kasi na-build up mo na yung momentum. Kunwari, ayaw ko talaga magsalita. Ayaw ko kasi baka So, wow!
narinig nyo yon, ayaw na naman ni Gaia, guys. So, I don't wanna talk. Ayaw. Kaya careful ako sa words ko, diba? Narinig nyo na yun. Diba sinabi ko naman sa inyo kanina na pag sinabi ko na, diba? Pag sinabi ko na, diba nag-thunder? Kaya wag na. I will not. Kasi nga, purified na kasi yung mind ko, guys. Marunong na akong mag-differentiate sa thoughts and what I would want, okay? And I just let it be. And magsasalita lang ako through making this video. Kaya, nandito lang ako kasi nga gusto kong tumulong sa tao. Pero kung wala namang makinig, iwan ko how long will I would do this. But, we'll see. That's it. Bye. Guys, sinabi ko naman kanina na uulan. Shit. Umulan. Shit. Kaya ayo. By proof to you, ha. Umulan talaga siya. Kinig nyo yan. Kinig. Umulan talaga siya. Narinig nyo yan. Basta umulan siya, guys. Kaya ayoko na magsalita.